Hindi mo maipapaliwanag yan sa Tagalog, sabi ng propesor, na may halong pangungutya. Sa isang klase ng international law sa isang law school sa Amerika, sinubukan ng propesor na ipahiya ang kanyang estudyanteng si Jose Jojo Martinez sa pamamagitan ng paghamon dito. Subukan mong ipaliwanag ang probisyong iyan gamit ang iyong sariling wika. Si Jojo, isang dating opisyal ng interpretasyon sa militar, ay dahan-dahang itinaas ang kanyang ulo, ngumiti, at kumuha ng isang audio recorder mula sa ilalim ng kanyang mesa. Ito ay isang recording ng isang seminar sa United Nations kung saan siya mismo ang nagsilbing interpreter. Hayaan ninyong iparinig ko sa inyo, sabi niya, kung paano ang mga salitang ito sa Filipino ay naisalin sa 4 na iba't ibang wika. Mula ng araw na iyon, hindi na muling nakatapak sa lectern ang propesor. Sabi ng mga estudyante, ang Filipino pala ay hindi lamang isang wika. Sa araw na iyon, narinig namin ang tunay na lalim nito. Ito ang kwento ni Jose Martinez. Bago mo ipagpatuloy ang panonood, ang pag-subscribe at pag-like sa video na ito ay malaking tulong sa aming produksyon. Sa isang law school sa Los Angeles, 8:63 ng umaga. Bago magsimula ang klase, sa isang sulok ng halos walang laman na silid-aralan, tahimik na nag-iisa si Jose Jojo Martinez. Sa edad na 35, mas matanda siya kaysa sa karamihan ng kanyang mga kaklase. Nakaupo sa harap ng kanyang laptop, inaayos niya ang kanyang mga tala na puno ng sulat sa 3 wika, habang mahinang nagsasanay mag-interpret. Justice, katarungan, justisya, bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig ay may banayad na pagkakaiba. Ang justice sa Ingles ay nakatuon sa prosesong legal at pagiging patas. Ang katarungan sa Filipino ay nagbibigay diin sa moral na katumpakan at karapatan. Ang hustisya sa Espanyol ay may dalang kahulugan ng pagkakapantay-pantay. Sa 7 taon niyang paglilingkod bilang opisyal ng interpretasyon sa sandatahang lakas ng Pilipinas, kung saan natuto siyang magsalita ng 7 wika. Para kay Jojo, ang wika ay hindi lamang isang simpleng kasangkapan sa komunikasyon. Ang kanyang espesyalidad ay ang pagbasa sa kultura, pilosopiya, at mga nakatagong katotohanan sa bawat wika. Ang pangarap niyang maging isang diplomat sa UN ang nagtulak sa kanya na mag-aral sa isang US law school upang magamit ang kanyang talento sa wika sa mas malawak na mundo. Ngunit sa sandaling iyon, may bumabagabag sa kanyang isipan. Ito ay dahil sa banayad na panggigipit na nararamdaman niya sa klase ng international law sa mga nakaraang linggo. Laging idinidiin ni Professor Matthew Crowley, nasa Amerika tayo at dapat tayong mag-isip sa Ingles. Ngunit para kay Jojo, mas malinaw ang proseso ng pag-iisip kung una niyang aayusin at bubuuin ang mga konsepto sa Filipino. Ganito rin ang ginagawa niya noong nasa serbisyo pa siya sa militar, habang nag-i-interpret sa mga multinational na pagpupulong sa UN headquarters. Mas komplikado ang konsepto sa international law. Mas kailangan niya itong unawain muna sa kanyang sariling wika bago ito isalin ng tumpak sa Ingles. Ito ang paraan upang mas tumpak na maiparating ang kahulugan. Isa-isang nagsipasok ang kanyang mga kaklase sa silid-aralan. Ramdam ni Jojo ang mga tingin na tila nagtataka sa kanya. Hindi karaniwan ang makita ang isang taong nag-aayos ng mga tala habang nagpapalipat-lipat sa Filipino, Ingles at Espanyol. Ang ilan ay nagbubulungan. Anong ginagawa niya? Bakit siya nag-aaral sa iba't ibang wika? May isa pang bumulong. Nagpapasikat lang siguro yan. Kahit ramdam ni Jojo ang mga tinging ito, nanatili siya sa kanyang paraan. Ito ang pinaka-natural at epektibong paraan ng pag-aaral para sa kanya. Ngunit sa isang sulok ng kanyang isip, hindi niya maiwasang mag-alala. Masyado ba akong kapansin-pansin? Noon pumasok sa silid-aralan si Professor Matthew Crowley, ang propesor sa International Law. Sa edad na 58, isa siyang veteranong propesor na mahigit 20 taon
ng nagtuturo sa paaralang iyon. Matangkad, payat, at may maayos na nakasusupladong buhok na kulay abo, nagpapakita siya ng awtoridad. Ngunit ang kanyang pilosopiya ay napakalinaw. Ang pandaigdigang wika ng akademya ay Ingles, at sa isang law school, sapat na ang paggamit lamang ng Ingles. Tiningnan ni Professor Crowley ang buong klase at huminto sa harap ng mesa ni Jojo. Kumunot ang kanyang noo habang tinitingnan ang mga tala ni Jojo na may halong sulat kamay sa Filipino, Ingles at Espanyol. Mr. Martinez, malamig na sabi ni Professor Crowley, sa law school, sapat na ang Ingles. Lugar ito para sa pag-aaral ng akademya, hindi isang language exhibition. Pinag-aaralan natin ang international law, hindi tayo naglalaro ng interpretation. Lahat ng mata ng mga estudyante ay napunta kay Jojo. Ang ilan ay may ekspresyon ng pagsang-ayon, habang ang iba ay nagpakita ng pagkailang. Biglang namula ang mukha ni Jojo, ngunit sinubukan niyang manatiling kalmado. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, isang mainit na damdamin ang umuusbong. Language exhibition? Naglalaro ng interpretation? Nang tumungo na ang propesor sa lectern, bumalot ang nakakailang nakatahimikan sa silid-aralan. Dahan-dahang inayos ni Jojo ang kanyang mga tala at bumulong sa sarili. Kaya kong makipagtalo sa Ingles. Ngunit sa Filipino ko, mapapatunayan ang katotohanan. Ang mga salitang ito ay buod ng kanyang pilosopiya. Ang wika ay hindi lamang isang kasangkapan sa paghahatid ng mensahe, kundi isang balangkas ng pag-iisip at isang paraan upang maabot ang katotohanan. Ganito rin ang ginawa niya noong nag-i-interpret siya para sa posisyon ng Pilipinas sa isang pagpupulong ng UN Security Council. Kailangan niya munang buuin at ayusin ang konsepto sa Filipino bago ito isalin sa Ingles upang maiparating ang tunay na kahulugan. Dahan-dahang isinara ni Jojo ang kanyang laptop at nangako sa sarili. Hindi niya isusuko ang kanyang paraan. Para sa kanya, ang wika ay isang sandata. At handa siyang harapin ang mundo gamit ang sandatang iyon. Kahit na sa ngayon ay kailangan niyang harapin ang makitid na pag-iisip ng isang propesor sa isang maliit na silid-aralan. Itinuring niya itong bahagi lamang ng landas na kanyang tinatahak. Isang linggo ang lumipas at isang mahalagang pagkakataon ang dumating para kay Jojo. Isang presentasyon para sa pagsusuri ng isang kaso. Sa international law, ang paksa ay ang aplikasyon ng konsepto ng pampublikong kapakanan sa mga internasyonal na hindi pagkakasundo. Para sa ibang mga estudyante, ito ay isang ordinaryong gawain lamang. Ngunit para kay Jojo, ito ay isang pagkakataon upang patunayan ang kanyang pilosopiya. Noong umaga ng presentasyon, mas maagang gumising si Jojo upang maghanda. Habang inaayos ang kanyang kurbata sa harap ng salamin, nangako siya sa sarili, ito ang araw upang ipakita kung sino siya at kung anong kapangyarihan ang taglay ng wika. Pagpasok niya sa silid-aralan, marami ng estudyante ang nakaupo. Pangatlo siya sa magprepresenta. At habang pinakikinggan ang dalawang nauna sa kanya, napagtanto niya kung gaano kaiba ang kanyang pamamaraan. Ang ibang mga estudyante ay naglista lamang ng mga kaso mula sa sistemang legal ng Anglo-Amerikano at nanatili sa mababaw na pagsusuri. Mr. Jose Martinez, your turn. Anunsyo ng malamig na boses ni Professor Crowley. Dahan-dahang tumayo si Jojo at naglakad patungo sa harapan. Hawak niya ang isang makapal na folder ng mga materyales at puno ng kumpiyansa ang kanyang puso. Ang paksa ng aking presentasyon ngayon ay ang aplikasyon ng konsepto ng pampublikong kapakanan sa mga internasyonal na hindi pagkakasundo. Mahinahong simula ni Jojo. Una sa lahat, nais kong talakayin ang konsepto ng public welfare. Sa Ingles, ito ay tinatawag na public welfare. Ngunit may banayad na pagkakaiba ito sa kahulugan ng pampublikong kapakanan sa Filipino. Natahimik ang buong klase. Tiningnan ng mga estudyante si Jojo na may halong pag-usisa, habang si Professor Crowley ay nagsimulang kumunot ng noo.
Ang pampublikong kapakanan sa Filipino ay hindi lamang nangangahulugan ng kapakanan ng nakararami. Ang pampubliko ay nangangahulugang para sa lahat. At ang kapakanan ay tumutukoy sa kaligayahan at benepisyo na sabay-sabay na tinatamasa ng lahat ng tao. Ito ay may ibang pilosopikal na batayan kumpara sa pananaw na utilitarian ng kanluran. May kumpiyansang ipinagpatuloy ni Jojo ang kanyang paliwanag. Ang kasong sinuri niya ay ang alitan sa hangganang pandagat sa pagitan ng Timor-Leste na dinala sa International Court of Justice noong nakaraang taon. Ang komplikadong isyu sa international law ay malinaw niyang ipinaliwanag gamit ang mga konsepto sa Filipino. May limitasyon ang mga salitang justice at public welfare sa Ingles. Kaya't binuo ko muna ang istruktura sa Filipino bago ito isalin. Ang boses ni Jojo ay puno ng katiyakan. Halimbawa, ang salitang Filipino na kapayapaan ay hindi lamang simpleng peace o kawalan ng digmaan. Naglalaman ito ng kahulugan ng pag-aayos ng iba't ibang interes upang sabay-sabay na umunlad. Isang mahinang bulalas ng paghanga ang narinig mula sa mga estudyante. Hindi pa nila kailanman tiningnan ang international law mula sa ganitong perspektibo, lalo na ang mga internasyonal na estudyante mula sa ibang bansa, na naging interesado sa ideya na posible rin ang ganitong pagsusuri gamit ang kanilang sariling mga wika. Nang matapos ang presentasyon ni Jojo, sandaling natahimik ang silid-aralan. Pagkatapos, ilang estudyante ang nagsimulang pumalakpak. Partikular na mainit ang reaksyon ng mga internasyonal na estudyante mula sa Asya at Timog Amerika. Ngunit iba ang reaksyon. Nakahalukip-kip siya, nakatingin kay Jojo na may malamig na ekspresyon. Mayroon akong gustong sabihin tungkol sa presentasyon ni Mr. Martinez. Umalingaw-ngaw ang boses ng propesor sa silid-aralan. Una sa lahat, ito ay isang US Law School. Pinag-aaralan natin ang sistemang legal ng Anglo-Amerikano at tama lamang na bigyang kahulugan ang international law mula sa isang kanluraning pananaw. Nanigas ang mukha ni Jojo. Ngunit hindi tumigil ang propesor. Ang iyong presentasyon ay kawili-wili. Ngunit ito ay mas malapit sa isang emosyonal na talumpati kaysa sa isang akademikong pagsusuri. At ang patuloy mong paghahalo ng Filipino ay isang problema. Lugar ito para sa pag-aaral, hindi para sa pagpapakilala ng kultura. Biglang nanlamig ang kapaligiran sa silid-aralan. Maging ang mga estudyanteng humanga kanina ay napahinto sa paghinga. Nang sumunod na linggo, isang nakakagulat na balita ang natanggap ni Jojo. Isang F na nakasulat sa kanyang report card. At hindi lang F, kundi 0. Hindi makapaniwalang tinitigan ni Jojo ang kanyang grado. Ang kanyang presentasyon ay perpekto mula sa pananaliksik, sa lohikal na pagkakaayos, at sa pagpapakita ng isang bagong pananaw. Ito ay mahusay sa lahat ng aspeto. Nang puntahan niya si Professor Crowley sa kanyang opisina, malamig na sinabi nito, iyon ay hindi akademya. Iyon ay isang emosyonal na talumpati. Ang law school ay hindi lugar para magpasikat. Ang F mo ay dahil sa iyong Tagalog. Sa sandaling iyon, isang mainit na damdamin ang kumulo sa dibdib ni Jojo. Matapos ang 7 taong paglilingkod sa militar para sa kanyang bansa, at matapos dalhin ang boses ng Pilipinas sa mundo sa UN, hindi niya matanggap na nakakaranas siya ng ganitong insulto dahil lamang sa paggamit ng kanyang sariling wika. Ngunit hindi sumuko si Jojo. Hindi lamang ito tungkol sa isang grado, ito ay tungkol sa kanyang pagkakakilanlan at dignidad. Noong gabing iyon, kinuha niya ang isang lumang talaarawan na isinulat niya bago umalis sa serbisyo. Ang wika ay hindi pagsasalin, kundi pilosopiya. Hindi kung ano ang naririnig, kundi ang tunay na damdaming nais iparating. Habang binabasa ang mga salitang iyon, pinatatag ni Jojo ang kanyang loob. Ang laban na ito ay nagsisimula pa lamang. Matapos matanggap ang nakakagulat na gradong 0, ang isip ni Jojo ay puno ng magkahalong damdamin, galit, pagkabigo, at malalim na sakit
ang nag-uumpugan sa kanyang kalooban. Ngunit sa gitna ng lahat ng damdaming iyon, isang bagay ang malinaw. Hindi siya maaaring umatras ng ganito na lamang. Nagpunta si Jojo sa opisina ng student counseling. Ngunit umiling lamang ang counselor at sinabing, si Professor Crowley ay kilala sa pagiging mahigpit, ngunit patas siyang magbigay ng grado. Marahil ay hindi lang naabot ng iyong presentasyon ang kanyang inaasahan. Nang marinig iyon, lalong nakaramdam ng pagkadismaya si Jojo. Ang kanyang presentasyon ay produkto ng masusing paghahanda at malalim na pagsusuri, at ang makakuha ng zero dahil lamang sa paggamit ng mga konsepto sa Filipino ay hindi katanggap-tanggap. Nagpadala si Jojo ng email kay Professor Crowley upang humiling ng personal na pag-uusap. Sa isang magalang ngunit matatag na tono, ipinaliwanag niya ang kanyang panig at humingi ng detalyadong feedback tungkol sa kanyang grado. Ngunit 2 araw ang lumipas at wala pa ring sagot. Pagkatapos ng 1 linggo, isang maikling tugon ang dumating. Mr. Martinez, pinal na ang iyong grado. Sa susunod na semestre, siguraduhin mong mas angkop ang iyong paraan ng pagprepresenta. Nang mabasa ang mensahe, napabuntong hininga si Jojo. Walang anumang paliwanag kung ano ang angkop na paraan o kung aling bahagi ng kanyang ginawa ang hindi angkop. Muli siyang humiling ng pag-uusap sa propesor. Sa pagkakataong ito, mas detalyado niyang ipinaliwanag ang nilalaman ng kanyang presentasyon at ang kanyang metodolohiya habang hinihiling ang isang patas na muling pagsusuri, ngunit mas naging malamig ang tugon ni Professor Crowley. Nang personal silang magkaharap, ang mga salitang binitawan nito ay lalong ikinagulat ni Jojo. Mr. Martinez, tinatanong mo ba kung kasalanan ang paggamit ng iyong sariling wika? Hindi iyan ang punto. Ngunit nasa Amerika tayo at sumasailalim tayo sa edukasyong legal ng Amerika. Ang pag-iisip at pagsusuri sa Filipino ay hindi akma sa pamantayan ng edukasyon dito. Nang marinig ito, nanikip ang dibdib ni Jojo. Dahil ba nag-iisip siya sa Filipino ay hindi na niya matatanggap ng maayos ang edukasyong legal ng Amerika? At bakit naging problema ang paggamit ng mga estudyanteng may iba't ibang pinagmulang wika ng kanilang kultural na pananaw? Profesor, ginamit ko ang mga konsepto sa Filipino para sa isang mas tumpak na pagsusuri. Ang international law ay isang larangan na sumasaklaw sa iba't ibang kultura at sistemang legal, hindi po ba? Ngunit matigas na umiling si Professor Crowley. Kung ganyan ang iyong pamamaraan, mawawala ang iyong objektibidad. Ang batas ay isang disiplina na dapat lapitan ng may lohika, hindi emosyon. Kung uulitin mo pa ito, mapipilitan akong i-refer ka sa Student Ethics Committee. Nagulat si Jojo nang marinig ang tungkol sa Ethics Committee. Hindi niya maintindihan kung ano sa kanyang ginawa ang maituturing na issue sa etika. Sa katunayan, ang tanging sinubukan niya ay mag-alok ng isang mas malalim at multidimensional na pagsusuri. Noong gabing iyon, sa kanyang silid sa dormitoryo, nag-iisa si Jojo na malalim ang iniisip. Alam niyang nagsisimula ng kumalat sa mga kaklase niya ang usap-usapan na napag-initan siya. May isang estudyante pa ngang maingat na nagpayo, hindi ba't masyado kang nagpapapansin? Sa ganitong sitwasyon, napabalik tanaw si Jojo sa landas na kanyang tinahak, ang kanyang mga karanasan sa militar, ang kanyang pilosopiya, sa wika nagsimula siyang magduda kung tama pa ba ito. Naisip niya, baka masyado siyang nagiging matigas ang ulo. Noon kinuha ni Jojo ang isang lumang laptop mula sa kanyang aparador. Ito ang ginagamit niya noong nasa serbisyo pa siya. At naglalaman ito ng mga tala-arawan na isinulat niya bago siya magretiro. Binuklat niya ang isang pahina na partikular na tumatak sa kanyang alaala. Ang wika ay hindi pagsasalin, kundi pilosopiya. Hindi kung ano ang naririnig, kundi ang tunay na damdaming nais iparating. Habang muli niyang binabasa ang mga salitang ito, naalala ni Jojo kung bakit niya pinili ang landas na ito. Sa UN headquarters, kapag ipinapahayag niya ang posisyon ng Pilipinas sa mundo, lagi siyang nag-iisip at umuunawa muna sa Filipino
bago ito isalin sa ibang wika. Naniniwala siyang iyon ang paraan para sa pinakatumpak at tunay na paghahatid ng kahulugan. Isinara ni Jojo ang laptop at buo na ang kanyang desisyon. Hindi niya maaaring palampasin ang isyung ito. Hindi lamang ito para sa kanyang sarili, kundi para na rin sa mga susunod na internasyonal na estudyante na darating sa paaralan. At para sa lahat ng estudyanteng may iba't ibang kultural na pinagmulan, nagsimula siyang magsaliksik tungkol sa opisyal na proseso ng Student Human Rights Committee. Plano niyang maghain ng formal na apela at humiling ng isang patas na muling pagsusuri. Alam niyang magiging mahirap ang daan, ngunit hindi siya maaaring sumuko. Ilang araw ang lumipas, at sa wakas ay nagpasya si Jojo. Maghahain siya ng formal na reklamo sa Student Human Rights Committee. Bago niya gawin ang desisyong ito, dumaan siya sa maraming pag-aalinlangan at panloob na tunggalian. Paano kung lalo pang lumala ang sitwasyon? Paano kung magkaroon siya ng masamang imahe sa ibang mga propesor? Ngunit para kay Jojo, may mas mahalaga pa, ang kanyang mga paniniwala at pagkakakilanlan. Hindi siya nag-aral sa ibang bansa para lamang makakuha ng magagandang grado. Nais niyang gumawa ng makabuluhang bagay sa mas malawak na mundo gamit ang kanyang talento sa wika at kultural na pinagmulan. Habang sinusulat ni Jojo ang aplikasyon para sa komite, maingat niyang inayos ang kanyang mga karanasan. Ang kanyang serbisyo bilang opisyal ng interpretasyon sa AFP, ang kanyang trabaho sa UN, at ang akademikong batayan para sa metodolohiyang ginamit niya sa kanyang presentasyon, lahat ay detalyado niyang isinulat. Idiniin niya na hindi ito isang personal na reklamo lamang, kundi isang mahalagang isyu tungkol sa pilosopiya ng edukasyon at kalayaang akademiko. Matapos isumite ang aplikasyon tulad ng inaasahan, hinarap ni Jojo ang malakas na pagtutol mula sa panig ni Professor Crowley. Sa kanyang tugon, iginiit ng propesor na ang paggamit ng Filipino ay nakakasira sa awtoridad ng akademya at hindi umaayon sa layunin ng edukasyon sa isang US Law School. Idinagdag pa niya na ang presentasyon ni Jojo ay mas nakatuon sa subhektibong interpretasyon kaysa sa obhektibong pagsusuri na labag sa pangunahing prinsipyo ng edukasyong legal. Nang matanggap ang tugon na ito, lalong nakumbinsi si Jojo. Para sa kanya, may fundamental na problema sa lohika ng propesor. Mali ba talaga para sa mga estudyanteng may iba't ibang kultural na pinagmulan na lapitan ang pag-aaral gamit ang kanilang sariling mga pananaw? Hindi ba't ang ganitong pagkakaiba-iba ang siyang esensyal na elemento sa isang larangan tulad ng international law? Nagsimula si Jojo na maghanda para sa kanyang depensa. Una, inayos niya ang mga dokumento mula sa mga pagpupulong sa UN na kanyang dinaluhan noong nasa serbisyo pa siya. Partikular niyang hinanap ang mga kaso kung saan una siyang nagsuri sa Filipino bago mag-interpret sa Ingles upang mangalap ng ebidensya na magpapatunay sa pagiging epektibo nito. Sa prosesong ito, naalala ni Jojo ang isang partikular na pangyayari sa isang pagpupulong ng UN Security Council kung saan pinag-uusapan ang isyu ng North Korea. Mainit ang debate sa pagitan ng mga kinatawan ng iba't ibang bansa na may magkakaibang paninindigan. Noon, gumanap si Jojo ng isang mahalagang papel sa paghahatid ng posisyon ng delegasyon ng Pilipinas. Ang kapayapaan na aming hinahangad ay hindi lamang ang kawalan ng armadong tunggalian. Sa Filipino, ang kapayapaan ay nagmula sa mga salitang nagpapahiwatig ng kapanatagan ng loob at pagkakasundo sa relasyon. Ang tunay na kapayapaan ay makakamit lamang kapag ang parehong ito ay naroroon. Noon, ang paliwanag na ito ni Jojo ay nag-iwan ng malalim na impresyon sa maraming kinatawan sa pulong. Hindi lamang niya isinalin ang kahulugan ng salitang Ingles na peace, kundi ipinarating din niya ang kultural na konteksto at pilosopikal na lalim na nasa likod nito. Dahil dito, mas naging malinaw at nakakakumbinsi ang posisyon ng Pilipinas. Ginamit ni Jojo ang mga karanasang ito upang mas lalong patibayin ang kanyang argumento. Ang wika ay hindi lamang isang kasangkapan sa komunikasyon,
kundi isang balangkas ng pag-iisip at ang pag-unawa sa natatanging sistema ng konsepto ng bawat wika ang siyang tunay na simula ng internasyonal na komunikasyon. Ngunit hindi naging madali ang proseso ng paghahanda. Nagsimula ng kumalat ang balita tungkol sa kaso sa loob ng unibersidad at maging sa mga estudyante ay nahati ang mga opinyon. May mga sumuporta sa katapangan ni Jojo, ngunit mayroon ding mga bumatikos sa kanya sa paglikha ng hindi kinakailangang problema. Lalo na sa mga kapwa niya, internasyonal na estudyante mula sa Asia. Magkakaiba ang reaksyon. Ilan ang nagsabing, naranasan din namin ang ganyan, at nagpakita ng pakikiramay, ngunit ang iba ay nagpayo na mas matalino ang umangkop na lamang sa gitna ng sitwasyong ito. Minsan ay nakaramdam si Jojo ng pag-iisa. Sa kabila nito, ipinagpatuloy niya ang kanyang landas. Isang araw, habang inaayos ang mga tala mula sa kanyang panahon sa UN, bumulong siya. Noon, nag-isip muna ako sa Filipino bago mag-interpret sa Ingles. At iyon ang pinakatumpak na paraan ng paghahatid ng kahulugan. Nalalapit na ang araw ng opisyal na proseso. Handa na ang loob ni Jojo. Kumbinsido siyang ang laban na ito ay hindi lamang para sa kanya, kundi para sa dignidad at kalayaang akademiko ng lahat ng internasyonal na estudyante. Dumating ang araw ng opisyal na disciplinary hearing. Maagang gumising si Jojo, nagsuot ng formal na damit, at ginawa ang huling pagsusuri sa loob ng kanyang bag kasama ng napakaraming dokumento ay isang espesyal na ebidensya. Mga video at audio file mula sa kanyang mga pagpupulong sa UN. Habang naglalakad sa pasilyo patungo sa silid pulungan, magkahalo ang kanyang nararamdaman. Kaba, pananabik, at kaunting takot. Ngunit higit sa lahat, ang nararamdaman niya ay katiyakan. Katiyakan na siya ay nasa tama at na ang laban na ito ay may kabuluhan. Pagpasok niya sa silid pulungan, marami ng miyembro ng komite ang nakaupo. Naroon ang tagapangulo ng Student Human Rights Committee, kasama ang mga propesor at kinatawan ng mga estudyante mula sa iba't ibang larangan. Sa lahat ng naroon, isang tao ang nakakuha ng pansin ni Jojo. Si Professor Alexandra Lowell. Nasa 60s na siya. Isang dating profesional na interpreter sa mga internasyonal na kumperensya. At ngayon ay isang kilalang akademiko na nagsasaliksik sa ugnayan ng linguistika at international law. Naroon din si Professor Crowley. Malamig pa rin ang kanyang tingin kay Jojo, na para bang ang buong prosesong ito ay isang pag-aaksaya lamang ng oras. Mr. Jose Martinez, maaari mo nang ipaliwanag ang iyong panig, sabi ng tagapangulo. Dahan-dahang tumayo si Jojo. Mahinahon siyang nagsimulang magsalita. Mga kagalang-galang na miyembro ng komite, narito ako ngayon hindi lamang dahil sa aking personal na grado. Naniniwala ako na ito ay isang mahalagang issue tungkol sa kalayaang akademiko, pagkakaiba-iba ng kultura, at ang tunay na esensya ng edukasyon. Hindi nanginginig ang boses ni Jojo. Sa halip, puno ito ng kumpiyansa. Sa aking nakaraang presentasyon, ginamit ko ang mga konsepto sa Filipino, ngunit hindi iyon para magpasikat o magpakita ng kultura. Ginawa ko iyon para sa isang mas tumpak at malalim na pagsusuri. Pagkatapos, inilabas ni Jojo ang kanyang pangunahing ebidensya. Nag-interpret ako sa UN. Bakit hindi ko ito magagawa dito? Natahimik ang silid pulungan. Binuksan ni Jojo ang kanyang laptop at pinatugtog ang isang video. Sa screen, lumitaw ang silid pulungan ng UN headquarters na may mga kinatawan mula sa iba't ibang bansa na nakapalibot sa isang mesa. At doon, sa loob ng interpretation booth, nakita ang isang mas batang Jojo na may hawak na mikropono. Ito ay isang video mula sa pagpupulong ng UN Security Council, 3 taon na ang nakalipas tungkol sa issue ng North Korea. Kasabay ng paliwanag ni Jojo, malinaw na ipinakita ang mga pangyayari noon. Sa screen, nagsasalita ang kinatawan ng Pilipinas at si Jojo ang nagsasalin nito. Ang kapansin-pansin,
ay ang eksena kung saan inaayos ni Jojo ang kanyang mga tala sa Filipino bago mag-interpret sa Ingles. Ito ang sitwasyon noon. Inayos ko muna sa Filipino ang pahayag ng kinatawan ng Pilipinas bago ito isalin sa Ingles. At ito ang kinilalang pinakamalinaw at pinakanakakakumbinsing opinyon sa pulong na iyon. Pinahinto ni Jojo ang video at pinatugtog ang isang audio file. Umalingaw-ngaw ang kanyang boses sa silid pulungan. Ang kapayapaan na aming hinahangad ay hindi lamang simpleng tigil putukan. Sa Filipino, ang kapayapaan ay nangangahulugan ng isang estado kung saan ang kapanatagan ng loob at pagkakasundo sa relasyon ay magkasamang umiiral. Ito ang ultimong layunin na hinahangad ng Pilipinas. Ipinakita rin niya ang mga talaan na nagpapatunay na maraming kinatawan mula sa ibang bansa ang humanga sa kanyang interpretasyon. Ang kinatawan ng Pransya ay nagsabing, isang napakalinaw na paliwanag na may pilosopikal na lalim. Ang kinatawan naman ng Alemanya ay nagtala, isang mahusay na interpretasyon na naghatid maging ng kultural na konteksto ng wika. Nagsimula ang bulungan sa pagitan ng mga estudyante at miyembro ng komite. Wow! Ganyan pala ang tunay na interpretasyon sa totoong buhay. Maririnig ang isang boses na puno ng paghanga. Ngayon lang nila nasaksihan ng direkta ang isang eksena mula sa internasyonal na diplomasya na dati ay teorya lamang sa kanila. Patuloy na nagpakita si Jojo ng mas marami pang halimbawa. Sa bawat kaso, partikular niyang ipinakita kung paano ang natatanging sistema ng konsepto ng wikang Filipino ay nakatulong upang magkaroon ng mas tumpak at epektibong komunikasyon sa pandaigdigang entablado. Ang wika ay hindi lamang isang kasangkapan sa pagsasalin. Ang pag-unawa sa natatanging sistema ng pag-iisip at kultural na konteksto ng bawat wika ang siyang ubod ng tunay na internasyonal na komunikasyon. Habang nagpapatuloy ang presentasyon ni Jojo, nagbabago ang kapaligiran sa silid pulungan. Ang mga dating mapagdudang tingin ay napalitan ng atensyon at interes, lalo na si Professor Alexandra Lowell, na nagpakita ng malalim na interes habang nakikinig sa paliwanag ni Jojo. Ang metodolohiyang ginamit ko sa aking presentasyon ay nagmula mismo sa mga karanasang ito. Ang pagbuo muna ng konsepto at istruktura sa Filipino bago ito ipahayag sa Ingles ay nagbibigay daan para sa isang mas tumpak at malalim na pagsusuri. Sa huli, malinaw na ipinahayag ni Jojo ang kanyang paniniwala. Naniniwala ako na hindi ito nakakasira sa awtoridad ng akademya bagkus ay nagpapalawak pa ng abot tanaw nito. Hindi ba't kapag ang mga estudyanteng may iba't ibang kultural na pinagmulan ay nabibigyan ng pagkakataong lapitan ng pag-aaral gamit ang kanilang sariling mga pananaw, doon lamang makakamit ang tunay na edukasyong may pandaigdigang antas? Nang matapos ang presentasyon ni Jojo, isang malalim na katahimikan ang bumalot sa silid pulungan. Sa gitna ng katahimikang iyon, ang unang kumilos ay si Professor Alexandra Lowell. Dahan-dahang ipinikit ng 60 anyos na propesora ang kanyang mga mata at muling iminulat. Pagkatapos na may ekspresyong tila may inaalalang, matagal nang nakaraan, nagsalita siya. 40 taon akong nagtrabaho bilang interpreter sa mga internasyonal na kumperensya. Ang boses ni Professor Lowell ay puno ng malalim na damdamin. Lahat ng nasa silid ay nakatuon sa kanya, sa United Nations, sa European Union, at sa hindi mabilang na internasyonal na organisasyon. Ang trabaho ko ay isalin ang mga wika ng mundo sa aming wika at ang aming wika sa mga wika ng mundo. Sa prosesong iyon, natutunan ko na ang wika ay hindi lamang simpleng pagpapalit ng mga salita. Huminto siya sandali at nagpatuloy. Ang tunay na interpretasyon ay ang paghahatid ng kultura, pilosopiya, at maging ng kaluluwa ng isang bansa na nasa likod ng wika. Ang ipinakita ni Ginoong Martinez ngayon ay eksakto iyon. Tumingin si Professor Lowell kay Jojo at ngumiti. Sa anumang internasyonal na entablado sa buong mundo, at sa lahat ng interpreter na nakilala ko sa loob ng 40 taon,
Ngayon ko lang nasaksihan ang ganito kahusay na pangunawa sa wika. Nang marinig ito, nanigas ang mukha ni Professor Crowley. Nanginginig ang kanyang mga labi at tila may gusto siyang sabihin, ngunit hindi siya makahanap ng tamang salita para tumutol. Sa harap ng otoridad at karanasan ni Professor Lowell, naging malinaw kung gaano kakitid ang kanyang pananaw. Ang ibang miyembro ng komite ay nagpakita ng katulad na reaksyon. Si Professor Maria Gonzalez, isang propesora sa linguistika, ay tumango at nagsabi, ang pagkakaiba-iba ng wika ay pinagmumulan ng yaman sa akademya. Naniniwala ako na ang pamamaraan ni Ginoong Martinez ay maaaring magbukas ng bagong abot-tanaw sa pag-aaral ng international law. Si Sarah Johnson, ang kinatawan ng mga estudyante, ay humiling ding magsalita. Laging sinasabi ng ating universidad na malugod nilang tinatanggap ang mga estudyante mula sa iba't ibang pinagmulan. Hindi ba't isang kontradiksyon kung sa aktwal na proseso ng pag-aaral, ang pagkakaiba-ibang iyon ay ating itinataboy? Ganap nang nagbago ang kapaligiran. Patuloy na lumabas ang mga boses na sumasang-ayon sa argumento ni Jojo, habang si Professor Crowley ay unti-unting naiwang mag-isa. Noon, sinimulan ng buuin ng tagapangulo ang pinal na desisyon. Sa pamamagitan ng kaso ni Ginoong Jose Martinez, natuto tayo ng isang mahalagang aral. Tumingin ang tagapangulo kay Professor Crowley at matatag na nagsabi, Professor Crowley, ang gradong 0 na ibinigay ninyo sa estudyante ay hindi makatarungan. Agad itong bawiin. Namutla ang mukha ni Professor Crowley. Ngunit, hindi doon natapos ang desisyon ng komite. Bukod dito, upang maiwasan ang pag-ulit ng ganitong pangyayari, bibigyan kayo ng isang mahigpit na babala at ang ating universidad ay bubuo ng mga bagong alituntunin na aktibong maghihikayat sa paggamit ng iba't ibang wika at kultural na pamamaraan sa mga kurso at proseso ng pag-aaral. Hindi makapaniwalang pinanood ni Jojo ang lahat ng nangyayari. Ang sitwasyon na tila walang pag-asa, ilang linggo lamang ang nakalipas ay ganap nang bumaliktad. Ngunit ang pinakanakakaantig sa lahat ay ang katotohanang napatunayan na tama ang kanyang mga paniniwala. Pagkatapos ng hearing, lumapit si Professor Lowell kay Jojo. Binata, isang napakahalagang bagay ang nagawa mo ngayon. Ipinagtanggol mo ang dignidad ng wika. Bilang tugon, yumuko ng malalim si Jojo. Maraming salamat po, Profesor. Ngunit ginawa ko lang po ang nararapat. Hindi. Maraming nag-iisip na ito ang nararapat. Ngunit iilan lamang ang may lakas ng loob na kumilos. Magiging inspirasyon ka sa maraming tao sa hinaharap. Samantala, palabas ng silid, dumaan si Professor Crowley sa tabi ni Jojo. Ang kanyang mukha ay may halong galit at pagkalito. Ngunit walang masamang damdamin si Jojo para sa kanya. Sa halip, awa ang kanyang naramdaman. Napagtanto niya kung gaano kalungkot ang mabuhay na nakakulong sa makitid na pag-iisip at hindi makita ang mas malawak na mundo. Noong gabing iyon, sa kanyang silid sa dormitoryo, nag-iisa si Jojo na binabalikan ang mga nangyari sa nakalipas na ilang linggo. Ang pagkabigla at galit noong una niyang matanggap ang 0 at ang mga sandaling gusto na niyang sumuko lahat ay bumalik sa kanyang isipan. Ngunit sa huli, nakumbinsi siyang tama ang landas na kanyang tinahak. Binuksan ni Jojo ang kanyang laptop at nagsimulang sumulat ng liham para sa kanyang pamilya. Nag-aalala siya kung paano ipapaliwanag ang lahat ng nangyari sa kanyang mga magulang sa Pilipinas. Ngunit sa huli, nagpasya siyang sabihin ang buong katotohanan. Ang kwento kung paano siya, bilang isang Pilipino at isang gumagamit ng wikang Filipino, ay buong tapang na hinarap ang mundo. Ilang araw matapos lumabas ang resulta ng hearing, sunod-sunod na hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Una, napansin ng media sa loob ng unibersidad ang kaso. Isang reporter mula sa pahayagan ng paaralan ang lumapit kay Jojo para sa isang panayam at nagsimula na ring magpakita ng interes ang mga lokal na media outlet. Ang ganting salakay ng estudyanteng internasyonal na nagsulat lamang sa Filipino, niyanig
ang sistema ng US Law School. Mga ganitong uri ng pamagat ang nagsimulang lumabas. Ang dating maliit na balita sa loob ng unibersidad ay unti-unting naging isang malaking isyung panlipunan. Ang mga artikulo ay hindi lamang tumalakay sa grado ng isang estudyante, kundi nagtanong din ng mga fundamental na katanungan tungkol sa pagkakaiba-iba ng kultura at pilosopiya ng edukasyon sa mga unibersidad sa Amerika. Ngunit ang mas malaking pagbabago ay nangyari kay Professor Crowley. Habang lumalaki ang atensyon ng media, isa-isang lumabas ang kanyang mga nakaraang gawain. Ilang mga nagtapos na estudyante ang naglakas loob na magsalita. Laging minamaliit ni Professor Crowley ang mga estudyanteng hindi Ingles ang unang wika. Lalo na sa mga estudyanteng Asyano, mas malupit siya, may katulad na nangyari sa akin noong ginamit ko ang sistemang legal ng Tsina sa aking presentasyon. Sinabi niyang, "Wala tayo sa Tsina," at binigyan ako ng mababang grado dahil sa patuloy na paglabas ng mga ganitong testimonya, naging malinaw na hindi lamang sa kaso ni Jojo nagkaroon ng problema si Professor Crowley. Matagal na pala niyang ginagamit ang kanyang makitid na pag-iisip at kultural na superioridad sa pagbibigay ng grado sa mga estudyante. Hindi na maaaring balewalain ng administrasyon ng unibersidad ang isyong ito. Isang ethics committee ang binuo at isang formal na imbestigasyon ang sinimulan laban kay Professor Crowley. Sa proseso ng imbestigasyon, masusing sinuri ang kanyang mga talaan ng pagbibigay ng grado. At isang nakakagulat na pattern ang natuklasan. Ang mga gradong ibinibigay sa mga estudyanteng hindi Ingles ang unang wika, lalo na sa mga Asyano at Latin Amerikano, ay kapansin-pansing mas mababa. Kahit na pareho ang kalidad ng kanilang mga presentasyon o gawain, ang kanilang mga grado ay laging mas mababa kaysa sa mga estudyanteng Ingles ang unang wika. Ito ay isang malinaw na ebidensya ng diskriminasyon na hindi maaaring ituring na nagkataon lamang. Ang resulta ng imbestigasyon ng Ethics Committee ay nakakagulat. Napatunayan na sa loob ng nakalipas na 10 taon, si Professor Crowley ay sistematikong nagbibigay ng grado batay sa kultural na pagkiling. Ito ay isang malinaw na paglabag sa mga pangunahing halaga ng unibersidad tulad ng pagkakapantay-pantay at pagkakaiba-iba. Sa huli, isang napakatinding aksyon ang ginawa ng administrasyon ng unibersidad. Isang disciplinary action ang ipinataw kay Professor Crowley. Agad siyang inalis sa lahat ng kanyang klase at pinagbawalan ng makilahok sa pagbibigay ng grado sa mga estudyante. Sa madaling salita, iyon na ang katapusan ng kanyang karera bilang propesor. Nang marinig ang balita, magkahalo ang nararamdaman ni Jojo. Bagamat mayroon siyang kasiyahan na nakamit ang hustisya, hindi pa rin kaaya-aya na makita ang pagbagsak ng buhay ng isang tao. Ngunit alam niyang hindi ito personal na paghihiganti, kundi isang pagpapatupad ng mas malaking katarungan. Malaki rin ang ipinagbago ng kapaligiran sa loob ng unibersidad. Natuto ng malaking aral ang ibang mga propesor mula sa insidenteng ito at nangakong magiging mas maingat at patas sa kanilang pagbibigay ng grado. Nagsimulang mabuo ang isang kultura na gumagalang sa pagkakaiba-iba ng kultura at kinikilala ang natatanging pinagmulan ng bawat estudyante bilang isang kalakasan. Nagkaroon din ng pagbabago sa mga estudyante. Ang ilan sa mga hindi nakaintindi sa ginawa ni Jojo noong una ay nagsimula ng kilalanin ang kanyang katapangan, lalo na ang ibang mga internasyonal na estudyante na nagpasalamat kay Jojo. "Salamat sa iyong katapangan. Dahil sa iyo, parang kaya na rin naming maging mas matatag," sabi ni Priya, isang estudyante mula sa India. Ngayon, balak ko nang subukang gumamit ng mga konsepto sa hindi sa aking presentasyon. Ikaw ang nagbukas ng daan. Dahil sa mga ganitong reaksyon, lalong napatatag ang paniniwala ni Jojo na tama ang kanyang desisyon. Hindi lamang ito isang personal na issue, kundi isang usapin
tungkol sa karapatan at dignidad ng lahat ng internasyonal na estudyante at ng mga taong may iba't ibang kultural na pinagmulan. Samantala, nagsimulang bumuo ng mga bagong alituntunin sa loob ng unibersidad. Mga patakaran na aktibong naghihikayat sa paggamit ng iba't ibang wika at kultural na pamamaraan. Ito ang isa sa mga pinakamakabuluhang pagbabago na idinulot ng kaso ni Jojo. Noong gabing iyon, sa kanyang silid sa dormitoryo, nag-iisa si Jojo na binabalikan ang mga nangyari sa nakalipas na ilang buwan. Mula sa pagkadismaya noong una niyang matanggap ang 0 hanggang sa araw na ito, ang buong proseso ay parang isang drama. Ngunit hindi ito drama. Ito ay realidad at naramdaman niya ang pagmamalaki na gumanap siya ng maliit na papel sa pagbabago ng realidad na iyon. Tumingin si Jojo sa labas ng bintana at naisip, marahil ang pagbabago sa mundo ay hindi nagsisimula sa isang malaking revolusyon, kundi sa mga ganitong maliliit na gawa ng katapangan. Kapag ang isang tao ay naglakas loob na ipagtanggol ang kanyang mga paniniwala, nagbibigay ito ng lakas ng loob sa iba, at sa huli, ay maaaring humantong sa pagbabago ng buong sistema. Ilang araw ang lumipas, isang hindi inaasahang pagkakataon ang dumating para kay Jojo. Nakatanggap siya ng isang imbitasyon para sa isang pag-uusap mula kay Profesor Antonio Carlos. Isang propesor na nagsisilbi ring kinatawan sa UN at nagpakita ng malalim na interes sa kaso ni Jojo. Habang papunta sa opisina ng propesor, puno ng pananabik at pag-usisa ang puso ni Jojo. Ang opisina ni Profesor Carlos ay puno ng mga watawat at souvenir mula sa iba't ibang bansa sa buong mundo. Isang espasyo na sumisimbolo sa pandaigdigang pagkakaiba-iba. Isang mainit na ngiti ang sumalubong kay Jojo. Ginoong Jose Martinez, narinig ko ang iyong kwento. Isang kahanga-hangang katapangan ang iyong ipinakita. Sabi ni Profesor Carlos na may taos-pusong tingin. Sa katunayan, ang UN Secretariat ay naghahanap ng isang intern na may kakayahang mag-interpret sa Filipino at tumulong sa mga usaping legal. Naniniwala akong ikaw ang taong may saktong kwalifikasyon. Nagulat si Jojo. Hindi niya inakala na darating sa ganitong paraan ang oportunidad na kanyang pinapangarap. Ngunit ang pinakanakakaantig sa lahat ay ang katotohanang ang kanyang kakayahan sa wika at kultural na pinagmulan ay kinikilala na ngayon hindi bilang isang kahinaan, kundi bilang isang kalakasan. Profesor, isang malaking karangalan po. Ngunit karapat-dapat po ba ako? Siyempre, napatunayan mo na. Ipinakita mo ang tunay na kapangyarihan ng wika at ang kahalagahan ng komunikasyon sa pagitan ng mga kultura. Ito mismo ang mga halagang itinataguyod ng United Nations. Patuloy na ipinaliwanag ni Professor Carlos ang mga detalye ng trabaho. Hahawakan niya ang mga internasyonal na kasong legal na may kaugnayan sa Pilipinas, magiging responsable sa pagsasalin at interpretasyon ng mga dokumento sa Filipino, at paminsan-minsan ay magsisilbing interpreter sa mahahalagang pagpupulong. Tama ang iyong pilosopiya. Ang wika ay hindi lamang isang kasangkapan sa komunikasyon, kundi isang sisidlan ng kultura at pilosopiya. Sa UN, kailangan namin ang ganyang uri ng malalim na pag-unawa. Paglabas ni Jojo mula sa pag-uusap, umaapaw ang kanyang puso. Ilang buwan lamang ang nakalipas, nasa bingit siya ng kawalan ng pag-asa, at ngayon ay nakamit niya ang oportunidad na kanyang pinapangarap. Ngunit ang pinakamakabuluhan sa lahat ay ang katotohanang ganap nang napatunayan ang kanyang mga paniniwala. Noong gabing iyon, huling binisita ni Jojo ang silid-aralan kung saan nagsimula ang lahat. Sa walang laman na silid, tumayo siya sa harap ng pisara. Kumuha siya ng tisa at nagsimulang magsulat ng isang pangungusap. Ang katotohanan ay hindi isinasalin. Ito ay ipinapahayag ng buong puso. Ang pangungusap na ito ang pinakamahalagang katotohanan na natutunan ni Jojo mula sa kanyang mga karanasan sa nakalipas na ilang buwan. Ang wika ay hindi lamang pagpapalit ng mga salita,
kundi paghahatid ng tunay na damdamin at pilosopiyang nakapaloob dito. Habang tinitingnan ng mga salitang Filipino na nakasulat sa pisara, nakaramdam si Jojo ng malalim na emosyon. Ilang buwan na ang nakalipas, dahil sa wikang ito, nakatanggap siya ng zero at insulto. Ngunit ngayon, ang wikang ito na ang naging mahalagang simbolo ng kanyang pagkakakilanlan at mga paniniwala. Tumingin si Jojo sa labas ng bintana at nag-isip. Inaasahan niyang ang kanyang kwento ay hindi magtatapos bilang isang personal na tagumpay lamang. Nais niyang maging pag-asa at lakas ng loob para sa mga susunod na internasyonal na estudyante na darating sa universidad at para sa lahat ng taong nakakaranas ng diskriminasyon dahil sa kanilang pagkakakilanlan at kultural na pinagmulan sa iba't ibang panig ng mundo. Sa kanyang puso, isang katiyakan ang namayani. Ang wika ay tunay na maaaring maging isang sandata, at ang sandatang iyon ay hindi ginagamit upang saktan ang iba, kundi upang ilantad ang katotohanan at isulong ang katarungan. Ilang linggo ang lumipas, sumakay na si Jojo sa eroplano patungo sa UN headquarters. Habang tinitingnan ang mga ulap sa labas ng bintana, gumawa siya ng isang bagong panata. Ipapahayag niya sa lahat ng taong makikilala niya ang kagandahan ng wika at ang halaga ng pagkakaiba-iba. At balang araw, pangarap niyang bumalik sa kanyang bayan upang maging isang tunay na tulay para sa internasyonal na komunikasyon. Hindi lamang isang taong magaling sa Ingles, kundi isang tunay na diplomat na nag-uugnay sa iba't ibang kultura at wika para sa isang tunay na pagkakaunawaan. Habang umaakyat ang eroplano sa ibabaw ng mga ulap, muling pinagnilayan ni Jojo ang kanyang paniniwala. Ang wika ay hindi isinasalin, ito ay ipinapahayag at ang ubod ng pagpapahayag na iyon ay ang katapatan ng puso. At ang katapatan ng pusong iyon ang siyang pinakamakapangyarihang lakas na maaaring magbago sa mundo. Dahil lamang sa pagsusulat sa Filipino, binigyan siya ng gradong 0. Ngunit ang kanyang lohika at taus-pusong paniniwala ay umalingaw-ngaw sa mga bulwagan ng UN at sa huli ay yumanig sa posisyon ng isang propesor na nakakulong sa makitid na pag-iisip. Ang kwento ni Jose Martinez ay nag-iwan sa atin ng isang mahalagang aral. Ang tunay na komunikasyon ay hindi nagmumula sa perpektong paggamit ng wika, kundi sa lalim ng katapatan na nais nating iparating. Ito po ang kwento ng isang taong ginamit ang lakas ng salita upang wasakin ang diskriminasyon at isulong ang katarungan. Ito ang landas ng buhay. Kung nagustuhan ninyo ang video ngayon, mangyaring mag-iwan ng komento kung saan kayo nanonood. Nais naming pakinggan ang kwento ng bawat isa sa inyo. Salamat!